natin nang hindi po natin namamalayan. Nagkakaroon po ng power yung mga binibigkas natin. Pag sinabi natin, Lord, bukas kailangan ko ng ganito. Yung Lord po nagbibigay. Yung hindi tayo pinagkukulang. Yun yung favor ng Lord sa buhay po natin. Pinoproteksyonan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Bago po ako darako sa ating salita ng Panginoon, gusto ko po humingi ng gabay sa ating Panginoon. Samahan niyo po akong manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat, Ama, sa isa na naman na pagkakataon na pinagkaloob mo, Ama. Lord, humihiling ako, Ama, na ako, Panginoon, ay bigyan mo, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, at Lord God, na may ihayag ko, Ama, ang iyong mga salita ng naaayon sa iyong kalooban, Ama. Lord, pakunahan mo ako sa gabing ito dahil hindi ko ito kaya, Panginoon, kung ako lamang, Panginoon, pero kung sasamahan mo ako, Ama, Lord, mapagtatagumpayan ko, Ama, ang gabing ito, Panginoon, at sa pagbabahagi ko ng iyong mga salita, na nawa ito, Panginoon, ay pumasok sa kanilang mga puso't isipan, Ama, sa lahat ng naririto, Ama, nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, give us wisdom, Panginoon. Give me, Panginoon, na ikaw, Lord God, yung manguna, Panginoon, sa lahat, Lord God, ng aking sasabihin, Ama. At patuloy mo, Amang, pakalinisin ang aking puso't isipan upang maging karapat-dapat ako, Ama, tumayo sa kanilang mga harapan, Ama. Salamat, Lord God, sa iyo, Panginoon, na pinagkakatiwala ang lahat. In Jesus' name, Amen. So, ngayon naman po, kumbaga, sabi nga, ang Kristiyano ay kailangan ready sa lahat ng bagay. So, ang topic po natin ngayong gabi is way of success. So, ano ba yung success para sa atin? Kung sa worldly po, sa makamundong bagay, ang success po ay karangyaan, kasikatan, kaginhawaan, kumbaga, nandun yung magagarang sasakyan, magagarang damit, magagarang gamit, magagandang bahay, yung katanyagan na meron sa mundong ito. Kumbaga, sa material na bagay, kailangan naka-Louis Vuitton ka para masabi mo, masabi mo na ikaw ay matagumpay, ikaw ay sikat, kumbaga mga bagay na temporary lamang sa mundong ito, na pag ikaw ay kinuha, hindi mo rin madadala. So sa atin po bilang mga Kristiyano, ano ba dapat yung magiging, kumbaga, ilagay natin sa ating isip kung ano yung success sa buhay natin. So dapat tayo po mga Kristiyano, kumbaga yung mga material na bagay, yung mga pera, yung mga bahay, yung negosyo, kailangan po natin yan. Pero alam niyo po ba na dapat pagtuunan po natin ng pansin yung pong ating, kumbaga, ang pinaka-importante po na dapat ilagay natin sa ating buhay bilang mga Kristiyano, dapat yung success po natin ay nasa spiritual na buhay. Kasi yun po yung totoong success na magbibigay sa iyo ng katagumpayan bilang isang Kristiyano. Kumbaga, ang success kasi nakabase yan kung ikaw ay lumalago sa gawain, lumalago ka spiritually, nagkakaroon ka ng malalim na pananampalataya sa Panginoon. Kumbaga, nagmamature ka bilang Kristiyano. At the most important po, para masabi natin na tayo po ay success sa ating spiritual na buhay, kung yung pabor ng Diyos ay nasa sa atin. Amen po ba? So yung pabor ng Panginoon, pag nasa sa iyo, pwede mong sabihin na ikaw ay successful na Kristiyano. Kasi ang lahat ng pabor, binibigay na sa iyo ng Panginoon. So sabi nga, way of success. Paano ba natin makukuha o paano ba natin malalaman sa paanong paraan ba natin makukuha yung katagumpayan ng ating spiritual na buhay? Yung favor ng Lord, yung pag-grow mo spiritually, yung pagiging matured mo, paano ba natin makukuha? Sabi po sa Psalms 37:5, commit everything you do to the Lord, trust Him, and He will help you. So malinaw po na sinabi ng Panginoon, commit everything po. I-commit mo lahat, i-surrender mo lahat, italaga mo lahat sa Panginoon. Ano man yung nais mo, kahit man sa sarili mo, sa pamilya mo. Kung gusto mo lahat kayo sa pamilya mo mag-grow, kung gusto mo lahat kayo manalangin sa pamilya
pamilya mo, yung mga kapitbahay mo gusto mong mag-grow din, yung mga kapatiran mo gusto mong lumago, i-commit mo sa Panginoon yung lahat ng gusto mong gawin. At ang God po nangangakong tutulungan ka po niya para ma-accomplish yung mga bagay na gusto nating maabot sa ating mga buhay. Kahit po sa ating mga estudyante, sa pag-aaral, sabi nga ni Bambam kanina, bago po siya nag-e-exam, nananalangin siya. It means ikinukumit, isinosurrender niya na sa Diyos yung lahat, nasa tao yung gawa, pero sa pananalangin natin nagkakaroon ng katagumpayan. So yun po yung sinasabi ng Panginoon, na commit everything you do to the Lord, trust Him, and He will help you. Kumbaga magtiwala ka sa Panginoon, i-commit mo, i-surrender mo, ipagkatiwala mo ng buo sa Panginoon at magkakaroon ka po ng success po ng spiritual mo na buhay. Yung favor ng Lord, makukuha po natin. Then sabi po sa Proverbs 3:6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So malinaw ang sabi ng Panginoon, i-acknowledge natin yung Panginoon sa lahat ng ating bagay upang sa ganon na kahit rough road yung pinagdadaanan mo, kahit pang malubak-lubak yung pinagdadaanan ng buhay mo, itutuwid at itutuwid ka. Ituturo ka ng Panginoon hanggang sa maabot mo yung matuwid na daan kasi ina-acknowledge mo na God is with you. Na God, kumbaga, yung lahat ng ginagawa mo, ina-acknowledge mo. Na katulad po, kumbaga tayo po lahat mayroong mga pamilya, meron po tayong mga magulang, mga tatay at nanay. Kumbaga sa buhay natin, ina-acknowledge natin, nasa presence ng ating mga magulang. Kumbaga sa every decision na ginagawa natin, binibigyan natin, kumbaga ng honor yung ating mga magulang. Bago tayo nagdidesisyon, tinatanong muna natin sila kung tama ba ito, mali ba ito, tama ba, ano bang mabuting gawin, papa, mama, ganito. Kumbaga sa Panginoon, ganun din po, i-acknowledge natin yung Panginoon sa buhay natin. Sa lahat ng decision mo, kahit sa pag-aaral mo, sa ministry mo, kahit sa negosyo mo, or sa kahit paman sa anong bagay, i-acknowledge mo ang Panginoon. Even po sa exam mo, pwede mo i-acknowledge ang Panginoon para yung katagumpayan ay makuha mo. Hindi ka man matalino sa mundong ito, pero kung ang spiritual na buhay mo ay matalino, mas lamang ang talino mo kesa sa mundo at sa kasikatan ng mundong ito. So, i-acknowledge natin ang Panginoon, magtiwala tayo sa Panginoon dahil ito po yung susi para makuha natin ang favor ng ating Panginoon. So, sabi po, honor your God in your life, kaya i-acknowledge natin ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin sa ating buhay. Lahat po ng ating gagawin, maliit man o malaki, pagkatiwala natin, i-acknowledge natin ang Panginoon sa buhay natin. At ang lahat po ng ating katagumpayan, na kahit malubak yung daan mo, kahit marami kang pagsubok na pinagdadaanan, magiging straight po yung daan tungo sa ating Panginoon. Kasi He will guide you. Tutulungan at tutulungan ka ng Panginoon para maabot mo yung pangarap mo. Na kahit ang tingin mo ngayon, parang ang shaking ng buhay mo, pero dahil ina-acknowledge mo ang Panginoon sa buhay mo, sa pamilya mo, sa lahat ng ginagawa mo, everything na meron ka, ina-acknowledge mo ng Diyos, yung may source ng lahat ng ito, ay kaya mong magtagumpay. Na kahit rough road yan, kaya mong magkaroon ng daan na matuwid dahil kasama mo ang Panginoon. So yung favor ng Lord, pag ina-acknowledge mo ang Panginoon sa buhay mo, makukuha mo yung favor ng Panginoon. Yung favor kasi ng Panginoon is napakahalaga. Ito yung way ng success ng buhay nating mga Kristiyano. So kaya i-acknowledge natin yung Panginoon sa buhay natin. Dahil sabi niya, ulitin ko lang, Proverbs 3:6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So malinaw ang sabi ng Panginoon na sa ating pag-acknowledge sa Panginoon, itutuwid tayo ng Panginoon at tuturuan tayo ng Panginoon tungo sa katagumpayan.
kabuhayan na kahit pa ang tingin natin sa sarili natin is parang nawawala na ng pag-asa. Pero dahil ina-acknowledge mo yung Diyos sa buhay mo, isinosurrender mo yung Panginoon at patuloy ka na nagtitiwala sa Panginoon. Ang Panginoon na po yung bahalang mag-straight sa daanan ng tungo ng pupuntahan mo. So dahil sabi po sa Mark 11:24, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. So ito po ay kasali po sa kumbaga sa pananampalataya po, sabi ng Panginoon, whatever things you do, whatever things kumbaga na pinapanalangin mo sa Panginoon, anumang bagay, malaki man yan o maliit, pag titiwalaan mo na ito ay makakamit mo, ito po ay matatanggap mo dahil po yun yung sabi ng Panginoon. So, kumbaga, pag sinabi mo, Lord, ngayong taon magtatayo ako ng bahay, Lord, gusto ko ngayong taon magkakaroon ako ng bahay at lupa, ina-acknowledge mo yung Panginoon, naniniwala ka at kumbaga pinapaniwalaan at nananampalataya ka na ito ay matatanggap mo. So ang sabi ng Panginoon, matatanggap mo ito dahil malaki ang pananampalataya mo sa Panginoon. Ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. So believe that you will receive. Ano man yung hinihingi mo, malait man o malaki. Kumbaga sabi nga ba nakaraan, nung nananampalataya po si Pastor na yung sakit ni Sir Paul gumaling dahil nananampalataya siya at patuloy niyang ina-acknowledge yung Panginoon sa buhay niya. Isinorender niya ang lahat sa Lord. Ngayon po, nag-aani po ng pabor si Pastor dahil yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Nakuha niya yung pabor at yung pabor na yun is yun yung answered prayer ni Pastor na gumaling yung anak niya sa sakit na kumbaga tayo hindi natin nakikita. Only God lang nakakaalam. So believe that you will receive. Manampalataya ka ng malaki sa Diyos at makukuha mo ang pabor ng Lord. Magkakaroon ka ng katagumpayan sa prayers mo, magkakaroon ka ng power, ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Sabi nga ni Kuya Dudoy nakaraan, naalala ko ng testimony siya. Kahit naghihingalo yung anak niya, pupunta pa rin siya sa simbahan para magpuri sa Panginoon. So yun yung kapangyarihan ng salita ni Kuya Dudoy na hindi niya ipagpapalit kasi kumbaga mahalaga yung Panginoon sa buhay niya. Ina-acknowledge niya sa pagpunta niya dito sa simbahan, gagaling yung anak niya na kahit nandoon sa bahay nila, nakaratay, may nararamdaman. Dahil ina-acknowledge niya na sa presence ng Panginoon, nagkakaroon ng pabor yung pananalangin niya. So yun yung pabor na gusto natin dapat makuha natin. Yung kapangyarihan ng bibig natin. Pag meron pong favor ang Panginoon sa buhay natin, yung ating mga sinasabi po, yung ating mga nilalabas sa ating mga bibig, nagkakaroon po ng kapangyarihan at nagiging totoo po ito pag patuloy tayong nananampalataya. So ito po, pag iginumit mo sa Panginoon ang lahat, trust Him everything. Commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you will receive them and you will have them. So pag ito po nakuha natin, pag ito po na isa puso natin, ito po ay naramdaman natin, yung pabor po ng Panginoon, makukuha po natin nang hindi po natin namamalayan. Nagkakaroon po ng power yung mga binibigkas natin. Pag sinabi natin, Lord, bukas kailangan ko ng ganito. Yung Lord po nagbibigay sa paraan na siya po yung may alam. Yung hindi tayo pinagkukulang, na akala mo kulang, pero yung saktong araw, nagkakaloob ang Panginoon. Yun yung favor ng Lord sa buhay po natin. Nagkakaroon tayo ng katagumpayan sa bawat, kumbaga nagkakaroon ng power yung ating mga salita na sabi, Lord, protect them, Ama. Protect them, O Lord, sa aming biyahe. Pinoproteksyonan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa. Pag nakuha mo yung favor ng Lord, yung
sa buhay natin. Ano man po yung hingi natin, ano man po yung bigkasin natin, basta patuloy natin panampalatayaan. May sakit man yan, material man yan, financial man yan, or even po sa makamundong bagay, pagpatuloy po tayong nag-a-acknowledge sa Panginoon, nakuha natin yung favor ng Panginoon. Tayo po ay katulad po ng punong kahoy na nasa batisan, na namumunga po. Kumbaga, yun yung basang-basa na puno, na kumbaga sa lahat ng ginagawa mo, nagkakaroon ng katagumpayan. Dahil sabi po sa Psalms 1:3, katulad ni punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. So ito po yung sinasabi ng Panginoon, pag nakuha mo yung favor ng Lord, ikaw po ay mamumunga ng sariwa. Ikaw po ay mamumunga na hindi malalanta dahil babasahin ka ng salita ng Panginoon. Magiging basa yung puso mo, magiging basa yung kaisipan mo sa pagpupuri sa Panginoon. Nagiging maganda yung kaisipan mo. Nagiging maganda yung mga vibes na pumapasok sa isip mo, na kahit ano man yung pinagdadaanan mo, nagiging positive ka at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Hindi ka basta-basta bumibitaw dahil alam mo yung favor ng Lord ay meron sa'yo. Yung favor ng Lord patuloy na pinanghahawakan mo. Ano man ang gawin mo sa buhay mo, ikaw ay magtatagumpay. Magkakaroon ka ng success sa lahat ng mga ginagawa mo. Kahit pa sa mga simpleng bagay, sa ministry mo kung gusto mong lumago, kung gusto mong mas lalo kang lumalim, i-connect mo yung sarili mo sa Panginoon. I-acknowledge mo na lahat ng ginagawa mo is for the glory of God. Hindi para sa tao. Huwag po tayong tumingin sa tao dahil sa tao po natitisod at matitisod ka. Sinasabi mo, hindi ko matinitingnan, hindi ko sinasali yung problema. Pero the moment na nagpapa-apekto ka sa isang tao dahil lamang dyan, ay hindi ka na nagpupunta sa simbahan, hindi ka na sa ministry mo, pinapabayaan mo, hindi mo na ina-acknowledge yung God kasi yung tao yung tinitingnan mo. So dapat po tayo po sa ating magkakaroon lamang po tayo ng katagumpayan kung focus po tayo sa Panginoon at hindi po sa tao. Lahat ng ginagawa mo, i-acknowledge mo yung Panginoon. Hayaan mo lang yung iba. Hayaan mo yung mga tao. Hayaan mo yung mundong ito na punong-puno, punong judgmental, punong-puno ng rejections. Basta alam mo sa Panginoon na Diyos ang pinaglilingkuran mo at wala nang iba. Negative man yung nangyayari sa buhay mo. Negative man yung mga tao, mga sinasabi ng tao sa'yo. Meron bang pinag-iinitan ka man o hindi man kayo magkasundo, pero dahil nagpapatuloy ka, dahil patuloy mo na ina-acknowledge na ang Lord ang ginagawa mo, sa Lord mo lahat isinosurrender. Dahil sabi nga sa salita ng Panginoon, lahat ng gagawin mo is for the glory of God. Wala pong makakatumba kung yun po yung pananampalataya mo. Kung yun yung pananaw mo sa buhay na for the glory of God sa lahat ng ginagawa mo, hindi ka matitinag ng kahit anumang rejections ng mundong ito. So nagkakaroon tayo ng successful sa lahat ng ating ginagawa. Lumalago tayo as a Christian po, especially yung spiritual natin. Pag lumalago po yung spiritual natin, napapansin po natin, nag-iiba po yung mindset natin. Yung mga dati mong ginagawa, naaalis po. Kung dati nagbumura ka, naaalis po ng paunti-unti, hindi po yan bigla. Kasi pag binigla mo po yan, hindi po yan totally mawawala. Maliban na lamang kung totally isinurrender mo sa Panginoon. Kumbaga, yung pagbabago kasi, unti-unti mong mararanasan. Mas masarap po, pagbago ka lang, kumbaga, ay pinagkaloob mo sa Panginoon. Lahat ng mga kasalanan mo ay nilinis ng Panginoon. Yun po yung totoong pagbabago. Kasi mararamdaman mo, even ng family mo, sila yung unang makakaalam na ikaw ay totoong nagbago at hindi yung ibang tao. So makikita doon yung paglago mo spiritually, na dati wala kang pananampalataya, ngayon, ang higpit ng pananampalataya mo, gabi-gabi ka nang nananalangin kasi patuloy kang nagtitiwala na kahit hindi mo pa natatanggap, alam mong
ibibigay ng Panginoon in perfect time. Nagkakaroon ka ng paglago sa spiritually, nagmamature yung ating kaisipan. Kung dati pa bebe ka ngayon, matured ka na kahit pa anong salita na marinig mo, kung ito man ay nakakatama sa'yo, kung feeling mo para sa'yo yung salita na yan, i-accept mo at sabihin mo sa sarili mo, kailangan ko pala itong alisin kasi nasasaktan ako pag narinig ko yung salita na yun. So hindi na po tayong pabebe, nagmamatured na po tayo. Kaya po, yun po yung susi ng katagumpayan. At nakukuha mo yung Panginoon, nakukuha mo yung favor ng Panginoon na magbibigay sa'yo ng success, na totoong success sa spiritual na buhay mo. Even po sa ministry mo, sa talent mo, sa pagigitara mo, pagbibass mo, pagdadrums mo, pagsasayaw mo, pagsusonglib mo, pagbabahagi mo ng salita ng Panginoon. Kung nag-grow ka po, tuturuan ka po lalo ng Panginoon. Mas pagagalingin ka pa lalo ng Panginoon. Pagpatuloy mong ina-acknowledge yung Diyos sa buhay mo. At yung favor ng Lord nasa sayo, mararamdaman mo na nagkakaroon ng kapangyarihan ang lahat ng ginagawa mo. Mas magkakaroon ka ng pagbabago sa kaisipan mo. Kung dati negativity, ngayon puro positive yung vibes na pumapasok sa isip mo, na kahit na nahihirapan kayo financially, pero sabi mo, God will always provide. Hindi kami pinagkukulang ng Panginoon. Mas lalo tayong nagiging excited sa pagpupuri sa Panginoon, na kahit rough road yung ating daan, mas lalo kong isiksik yung aking sarili sa Panginoon kasi gusto kong makuha yung pabor ng Panginoon sa buhay natin. And you're still waiting, still holding sa pananalangin mo na nakaraang taon hindi man ibinigay. Nananampalataya ka, you're still holding and waiting na sa taong ito ipagkakaloob ng Panginoon yung ating mga kahilingan. Maliit man yan o malaki, material man yan o na bagay o hindi, negosyo man yan, bahay man yan, kayamanan man yan, pera man yan, ipagkakaloob yan ng Panginoon dahil tayo po ay may pabor na hawak-hawak. Hawak-hawak po natin yung pabor ng Panginoon. Yung pabor po ng Panginoon, meron na po sa atin. Baon-baon natin sa puso't isip natin. At hindi po yan mananakaw ng kahit na sino man. So, yan po yung tandaan natin palagi na pag meron kang pabor ng Panginoon, kahit pa maraming rejection sa paligid, marami mang sumira sa'yo, marami mang bumato sa'yo katulad ng mangga na kumbaga binabato para malaglag, pagpatuloy ka na lumalago sa spiritual na buhay. Ano man yung pagdadaanan mo, spiritually man yan, financially man yan, even po yung physical na karamdaman. Dahil nga si Job nga, na kahit po yung buhay niya mutik ng kunin, pero patuloy siya at patuloy, nananampalataya na yung Diyos niya ay Diyos na mabuti at hindi nagbabago. Sa kanyang pananampalataya, ibinalik ng doble yung kanyang kayamanan na nawala. Nawala man yung kanyang mga anak dahil sa kanyang paninindigan na siya pa rin ay magpupuri at maglilingkod sa Panginoon, na kahit gano'n na yung nararanasan niya, patuloy at patuloy siya. At nakita po ng Panginoon yung kanyang pagsisikap, nakita po ng Panginoon ang kanyang faith, nakita po ng Panginoon na only God lamang sa buhay niya yung kaya niyang itaas. So tayo po, ganun po dapat. At pag tayo po ay nagtagumpay sa ating mga buhay, nakukuha po natin yung favor ng Panginoon. Hindi ka basta malulugmok ng anuman, ng anumang pagsubok ng buhay, bagkos patuloy ka lamang na manampalataya, patuloy ka lamang na maglilingkod hanggang maabot mo yung katagumpayan sa buhay mo. So, ang challenge ko sa atin ngayong gabi, ibalik ko lamang po. So, Psalms 37 verse 5, commit everything you do to the Lord, trust Him, and He will help you. Proverbs 3:6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Mark 11:24, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you will receive them and you will have them. So pag ito po natin nasa ulo, atin pong naisabuhay, para po tayong punong kahoy
kahoy sa tabi ng batisan na laging basa, laging nasariwa dahil punong-puno po tayo ng, kumbaga, punong-puno tayo ng salita ng Panginoon na kahit anumang pagsubok, patuloy tayo na nagiging positive sa buhay kahit pa nakakaranas ka ng mga pagsubok hanggang sa patuloy ka na magtagumpay sa lahat ng ginagawa mo. So ang challenge po sa atin ngayong gabi, maging katulad po tayo ng isang puno ng kahoy na nakatanim sa isang batisan, laging basa, laging sariwa, at namumunga na kahit hindi lamang sa pamilya, kahit sa mga makamundo, sa mga makasasalamuha mo, sa pamilya mo na hindi pa nakakakilala, maging mamunga po tayo, maging matagumpay tayo bilang mga anak ng Diyos at bilang silbing ilaw sa sanlibutan na hindi nakakakilala sa Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa isang napakaganda, Panginoon, ng mga salita mo ngayong gabi, Ama. Lord, ina-acknowledge ka namin sa aming mga buhay. Patuloy namin, Ama, iko-commit, Panginoon, ang aming mga sarili at ang aming mga gagawin, Ama, upang makuha namin ang pabor, Panginoon, na nais namin makuha, Panginoon. At Lord God, patuloy kami mananampalataya, maniniwala, Panginoon, na Lord God, yung aming mga pananalangin, ang aming mga kahilingan, Panginoon, ito, Lord God, ay matatanggap namin dahil baon-baon namin, Ama, at hawak-hawak namin, Ama, ang pabor, Panginoon, pabor na magbibigay sa amin ng katagumpayan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, na salamat, Panginoon, na Lord God, ang iyong mga salita, nawa ito, Panginoon, ay pumasok sa aming mga puso, isipan, at babaunin namin, Ama, anuman, Panginoon, ang aming mga pagdadaanan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa presensya mo, sa kapangyarihan ng iyong mga salita, na, Panginoon, ito, Lord God, ay may punla sa aming mga puso at isipan, tumubo at lumago, Ama, at maging isa kami katulad ng puno sa isang batisan na palaging basa, palaging sariwa, at namumungang Kristiyano, Ama. Salamat, Lord God, kaya sa iyo ko, Ama, pinagkakatiwala ang lahat ng buong puso, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng papurit, pasasalamat in Jesus' name. Amen.